Magandang hapon po. Good afternoon. Uh, I'm sure marami po tayong natutunan patungkol sa love is a covenant, itong mga nakarang mga linggo. And right now, mas lalo pang dadami yung kaalaman natin patungkol dito. Pero before that, let's have an agreement. Okay ba sa inyo? Magkaroon muna tayo ng agreement. Ano yung agreement? Yung agreement natin, kung ano yung matututunan natin dito, i-apply natin sa ating mga buhay. Okay ba yan? Amen? Sige. Ako ay nagsasalita sa inyong harapan. Ako ay preacher, pastor. Pero lagi kong isinasaisip na hindi lang ako tagapagsalita eh. Tagapakinig din ako. Tagapakinig ng mensahe na mapapakinggan natin ngayon. And hindi lang kayo ang mag-a-apply nito, ako rin. So habang inaaral ko yung topic natin, sabi ko napakabigat ng topic natin. Kailangan talaga ready tayo makinig ng salita ng Diyos. Magkaroon tayo ng willingness na i-apply yung salita ng Diyos. Do we have a deal? I-apply talaga natin ito hanggat makakayat natin sa tulong ng biyaya ng Diyos. So yung topic po natin ay covenantal love. Covenantal love. Hindi ko kayang explain yung salitang covenant sa ating lahat sa 45 minutes lang. In fact, merong isang buong tawagin nating theological system na naka-built sa salitang covenant. Yung tinatawag nating covenant theology. Napakalawak. Pero ngayon, gusto ko lang isaisip natin, pag sinabing covenant, ibig sabihin ito pangako. Pangako. Covenant. Promise. Pag sinabi nating love, pagmamahal. So, pangakong pagmamahal. Sino sa atin dito ang naghahanap ng pag-ibig? Ano ba? Naghahanap ng pag-ibig? Anyone? 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 Naghahanap ng pag-ibig right now? Wala. Sino sa atin ang natagpuan niya na yung pag-ibig niya? Actually, lahat po tayo naghahanap ng pag-ibig eh. Pero mga kapatid, huwag nating hanapin yung pag-ibig sa mga tao lamang. Pwede naman, why not? Pero asahan mo, kapag yung pag-ibig hinanap mo sa mga tao, expect mo kahit napakabait niyan, bibiguin ka niyan at one point in time. Amen? Totoo yan. Kahit napakabait nung nahanap mong pag-ibig, napakaganda, napakagwapo, napakamatipuno, napakamaalagain, napaka-sweet. Asahan mo, bibiguin ka niyan at one point in time. Now, kung naghahanap ka ng pag-ibig, ito na yung pinakaunahin mo. Covenantal love. Ito yung pag-ibig ng Diyos para sa atin na kailanman hindi ka bibiguin. Okay ba yan, Bonnie? Ayos? AJ, ayos ba yan? Sige. So, ito po yung pangakong pag-ibig ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Namnamin natin, pero tandaan natin, right after this message, meron kang utang sa kapwa mo. Kung paano ka minahal ng Panginoon, alam ng Diyos, hindi mo naman kayang ibalik yung pag-ibig niya sa iyo eh. Pwede, you can serve the Lord all day, for the rest of your life, pero hindi mo kayang tumbasan yung pag-ibig ng Diyos na inialay niya para sa atin. Kaya ang sabi ng Diyos, okay, you pay it forward. Isipin mo na lang, may utang ka sa mga tao sa paligid mo, kung paano kita minahal, mahalin mo rin sila ng ganong klaseng pag-ibig. Okay ba yan? At ang pag-ibig na ipapakita mo sa kanila, covenantal love. Ano ba yan? Pag-usapan po natin yan sa devotion na ito. So, para mas maunawaan natin ano ba ibig sabihin ng covenantal love, i-compare natin siya sa normal, usual, worldly love. Yung common sa atin. So, i-compare natin siya sa carnal love. Covenantal, carnal. So, yung covenantal, ito yung promise ng Diyos na iibigin ka niya. Yung carnal, Latin po yan na salita. Isipin nyo, karne. Karne. Laman. Fleshly. Karnal na pag-ibig.
makalaman na pag-ibig, makamundong pag-ibig. So, meron dalawang klase ng pag-ibig. Yung isa, covenantal love. Yung isa naman, carnal love. Yung covenantal love, ito yung pag-ibig ng Diyos, dinesisyonan niya, mamahalin kita, maging sino ka man. Ayos ba? Yung carnal love, ito naman yung mahal kita, basta may kondisyon. Carnal makalaman gusto lagi may return on investment. Gusto lagi, yung pagmamahal ko sa iyo, kailangan mapalitan mo yan. Carnal love, worldly love. So, yung covenantal love, ito po ay nakabase sa promise, pangako. Sa mga, may kinasal na ba sa atin? Sa mga young people, estudyante na kinasal. Di ba usually, pag nakakita ka ng kinakasal, meron silang exchange of vow. Meron silang palitan ng mga pangako. Ako, kinasal na ako. Nakalimutan ko na yung pangako ko. Basta may naalala lang ako, marami yun Naalala ko, sabi ko, pagluluto kita araw at gabi hanggang madaling araw. Something like that. I will do this, that, and whatever for you. Yun yung lagi kong sinasabi yun yung vow ko na naaalala ko na pinapaalala sa akin ng misis. Di ba yun yung pangako mo sa akin, pagluluto mo ako? Nauna pa akong gumising sa'yo sa umaga. yung promise, pangako. Now, pag sinabi nating promise, ito yung mamahalin kita kahit anong mangyari. Kahit mabaldado ka, kahit wala ka ng pakinabang, mamahalin pa rin kita. Promise, based on promise siya. Unilateral, ibig sabihin, galing sa puso ng Diyos, iibigin kita kahit anong mangyari, kahit kailan, past, present, future. So, yan yung covenantal love. Kung naghahanap kayo ng pag-ibig, etong hanapin nyo. Okay? Lalo na yung mga single na mga babae, mga manliligaw sa iyo. Tanong mo, God, ano bang klaseng pag-ibig mo sa akin? Covenantal ba yan o carnal? Pag carnal, makalaman yun. Tumitingin lang yun kung sexy ka. Ako nagdaan ako sa high school. Lahat naman tayo nagdaan sa high school. Uso yan body count, bilangan. Oy, ilan body count mo? Pare, kaisa ako. Pare, nakadalawa ako. Dalawang body count. Pare, sa akin, kalahati lang. Hindi ko alam anong ibig sabihin nun. Pero uso yan, body count Pero kapag carnal, makalaman, yung pag-ibig mo, pag nawala na yung kagandahan yan, dating ubas, naging pasas, forget about it. No? Wala na yon, out na. Yung covenantal love, ito yung kahit kumulubot na yung mukha mo, mahal pa rin kita. It doesn't matter. So ito yung difference. Yung covenantal love based on promise, yung carnal love based on performance. Performance. Yung nagpe-perform ka. Sino sa atin dito, yung lagi mo na lang please yung parents mo? Mula pagkabata, kailangan good boy ako, kailangan laging sasabihin ng tatay, nanay ko, very good. Kailangan first honor ako sa klase. Kailangan proud lagi yung parents ko sa akin. Kailangan mag-perform ng maayos para mahalin ako ng magulang ko. May ganun bang sentiment sa atin dito? Para bang, kailangan lagi ko i-please yung parents ko kasi pag may nagawa akong mali, hindi na sila proud sa akin, baka hindi na nila ako kasing mahal ng mga, kumpara sa mga kapatid ko. May ganun bang feeling in the past? Yun po yung, sometimes nangyayari yun. Yung love is based on performance. As long as you're performing well, I love you. Yung mga liligawan dyan, o nililigawan ngayon, tingnan mo mabuti, sipatin mo mabuti yung nanliligaw sa'yo. Ano bang habol nito sa akin? Baka katawan ko lang, carnal lang pala. Habol sa akin ito. Covenantal love ba yung pag-ibig nito? Yung mamahalin ako, maging sino man ako? O carnal, performance? Hanggat sweet ako, mahal ako nito. Hanggat maganda ako, hanggat gwapo ako, hanggat may panglibre ako dito, mahal ako nito. Performance. Now, mga kapatid, ang ating Diyos, salamat talaga sa Panginoon, yung ating Diyos, yung pagmamahal niya, covenantal.
hindi nakabase sa performance natin. Naalala niyo ba yung prodigal son? Yung tatay, buhay pa. Hininga na ng mana ng anak. Sa kultura nila during that time, kapag hiningi mo yung mana mo sa tatay mo na buhay pa, parang sinabi mo sa tatay mo, you're as good as dead. Parang somewhat the same sa Pilipinas, no? Pag buhay pa yung parents mo, tapos hinihingin mo yung titulo ng lupa o mga mana-mana, parang insulto rin sa atin yun. Mas lalo na sa panahon nila. So, ganun katindi yung offense na ginawa ng anak. Tay, buhay ka pa, tagal mo mano ah. Pwede ba, yung mana mo, i-advance mo na. Kasi magwawaldas. Wawaldasin yung pera ng tatay niya. So, itong si anak, nakuha niya yung mana niya, pumunta siya sa ibang syudad, winaldas niya yung pera niya, ng chicks, kung ano nung pinagagawa, nilibre yung mga tropa niya, nag-beer house, nagdroga siguro, I don't know. Kung sa panahon natin ngayon, baka ganun yung pinagagawa niya. Hanggang sa nasaid yung kanyang pera, at namasukan na lang siya, nagpaalipin, nag-alaga ng mga kahayupan, at na-realize niya, swerte pala ng buhay ko, mas mapalad pala ako. Babalik na ako sa tatay ko bilang alipin. Alipin na lang, tagapaglingkod. Etong prodigal son na to, bumalik dun sa tatay niya. Sabi niya, kahit alipin na lang. Nire-rehearse niya sa sarili niya, tatay, sorry, kahit alipin na lang, tanggapin niyo ako. Etong tatay na ito, yung pagmamahal niya sa anak niya, covenantal. Tinanggap niya, niyakap niya, pinagparty niya. It is not based on performance. Nung nagkasalubong sila, tuwan-tuwa yung tatay, niyakap niya yung anak niya, anak, welcome home. Anong sinasabi mo, mag-a-apply ka ng kasambahay dito? Anak kita. Mahal kita. Be my son. Pinaghanda niya, pinagkatay niya, nagpiesta pa sila. Ang tawag dyan, covenantal. It is not based on performance, kasi kung performance lang, bagsak na si anak. Tama ba? Bagsak. Kung performance lang ang pinagbasihan. Pero yung pagmamahal ng ama, covenantal. It's a promise that I will love you kahit anong mangyari. Kahit tumalikod ka pa sa akin, kahit na ininsulto mo ako, na-offend ako sa iyo, I will still love you. Ganyan po yung pagmamahal ng Diyos sa iyo, sa ating lahat dito. Covenantal. It's not based on performance. Hindi ikaw yung parang, Lord, kailangan ko mag-perform, magpakabuti, kailangan thumbs up lagi kay Lord. Sasabihin ni Lord, it doesn't matter. I love you with an everlasting love. Covenantal. Salamat sa Panginoon, no? Kasi for sure, kung ang basihan ng Diyos ay performance, lahat tayo bagsak. Meron bang papasa sa standard ng Panginoon? Wala, no? Sabi po rito sa Psalm 89, 33 hanggang 34. Ito po ay isang salmo ng isang magaling na manunulat na nakakilala kay Haring David. Si Haring David, sino nakakilala kay David? David, King David. King David, okay naman sa simula. Naging hari siya, napatay niya si Goliath, and then naging hari siya, maayos yung buhay niya, and later on, nakita niya yung isang sexy, nagkaroon siya ng carnal love, kinuha niya yung sexing babae, si Bathsheba, and then, kahit may asawa na, nauwi pa sa murder. Alam niyo yung story? Nitong hari na to? Parang nasa kanya na lahat Everything is well and good, okay, perfect. Kaso nga lang, meron siyang malaking kasalanan. Ninakaw niya yung asawa ng iba. Nauwi pa sa murder. Bagsak na bagsak talaga. Di ba? Bagsak na bagsak. Pero pansinin niyo po itong Psalm 89, 33 and 34. Sabi po rito, but I will not take my love from him. Sino yung him dyan? Si David. Hindi lang si David, kundi yung lineage ni David. Sabi ng Diyos, I will not take my love from him, nor will I ever betray my faithfulness. Yung katapatan ko, mananatili yan.
Hindi ko tatalikuran yung katapatan ko. Nung sinabi ko kay David na mahal kita, hindi ko babaliin yan. Yung sinabi ko na yan, yung pangako na yan. Sabi niya, I will not take my love from him, nor will I ever betray my faithfulness. I will not violate my covenant, my promise, or alter what my lips have uttered. Si David at yung lahi ni David, si Solomon, at mga anak ni Solomon na mga naging hari, pag binasa niyo sa Biblia, puro palpak. Puro hari yun yung performance nila, bagsak lahat. Pero anong sabi ng Diyos? Hindi ko aalisin yung pag-ibig ko kay David at sa kanyang lahi hanggang sa ipanganak yung Messiah. Sabi niya, I will not violate my covenant. Hindi ko babaliin yung pangako ko. Yung sinabi kong mamahalin ko si David, tutuparin ko yan no matter what. It is not based on performance. It is based on promise. At ang Diyos nangako, hindi mapapako. Nung sinabi ng Diyos na mamahalin ka niya forever and ever. Kailangan mo bang mag-perform sa harapan ng Diyos? Mahal ka ng Diyos. Minahal ka ng Diyos. Kahit na punong-puno tayo ng karumihan. Nakita niyo po yung term dyan, no? Dito. Love and covenant. Diyan natin nakuha yung covenantal love. Maghahanap ka ng pag-ibig, hanapin mo yung isang babae o isang lalaki na inibig ng Diyos at itong tao na ito natutuhan yung pag-ibig ng Diyos na ipasa sa iba. Para sa iyo. Willing ba tayo mag-upgrade? Mag-upgrade talaga tayo rito. Teka, ano ba yung pagmamahal ko? May liligawan ako, may gustong-gusto ako rito. May nanliligaw sa akin. Ano ba yung nararamdaman ko talaga? Ano ba talaga yung meron ako? Is it carnal or is it covenantal? Is it just because na-attract ako? Or is it because I want to commit my life for this, to serve this person for the rest of my life? Upgraded, no? Pasalamat kayo, mga naging Kristiyano kayo. Kung hindi, naiwan lang tayo sa mga karnal na klase ng pag-ibig. Covenantal, talaga ang lalim eh. From the bottom of your heart, you're gonna love a person regardless of his or her performance. Kasama ba dyan yung isang tao na binetray ka? Yes. Kasi regardless of the performance eh. Kasama ba dyan yung isang tao na nangako sa'yo pero hindi tinupad? Yes. Kasi covenantal eh. Kasama ba bang mamahalin yung mga taong walang ibang wish kundi mapasama ang buhay mo at bumagsak ka? Yes. So covenantal love and carnal love. Yung isa based on promise, yung isa performance. Pangalawa pa lang tayo. Sabog. Maganda yung sumasabog para humihinto. Meron pa akong 27 minutes. Okay lang naman, no? Parang. Ayan. Yung file ko kasi ay ginawa ko sa computer. Pag na-translate, nagbabago. Anyway. Yung isa, covenantal love, it commits. Covenantal love commits. Carnal love quits. Ano ibig sabihin nito? Yung covenantal love, committed. Love is a commitment. Tandaan natin mga kapatid, yung pag-ibig, hindi ito emotion lang. Kasi yung emotion, minsan hype na hype ka sa kagandahan, silaw na silaw ka sa kagandahan niya, feeling mo mahal na mahal mo siya, tapos kinabukasan, nung naghilamos na, nawala na. Emotion eh. Hindi pwede kasing love is not based on emotion. Puging-pugi ka doon sa tao, gwapo talaga niya, mga sister. Sobrang killer smile. So hype na hype yung emotion mo. Parang hindi mo siya matanggal sa isip mo, kakain ka na lang, naisip mo pa siya, hype na hype sa emotion. Yung love po, it's not just emotion. Involve yung emotion, pero it's not just emotion. It's a commitment.
Commitment na mamahalin mo yung isang tao. Meron po akong kakilala, no? Actually, marami akong stories na alam na ganito eh. Merong isang lalaki na nabaldado. Nabaldado talaga. Meron akong alam na isang babae na brain dead. Brain dead. Kahit na ganun yung sitwasyon, eto si Mr. tsaka si Mrs., todo alaga. May inaalaga kang gulay. Imagine mo yan. Asawa mo, gulay. Yung walang movement, ikaw yung magmumove. Ikaw maglilinis yan all the way. Okay lang sa'yo? Okay lang sa'yo? KM? Ayos lang. Sipin mo. Paano mo mamahalin? Partner mo, walang pakinabang. Ikaw magsisilbi ka dun sa partner mo. May mga incident po akong, mga stories, mga personal na kakilala na dumating sila sa point na inaalagaan sila nung misis nila, nung mister nila, na mata lang yung gumagalaw. Anong klaseng pag-ibig yon? Commitment yon. Wala rong kilig, mga sister, mga brothers and sisters. Walang kilig doon. Kapag nagpapalit ka na ng diaper, ang kailangan doon, covenantal love. Commitment. Pero yung carnal love, quickly quits. Nagsumusuko agad. Now, dito po sa Jeremiah 31:3, sabi dito, I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with unfailing kindness. Alam niyo po yung interesting dito, bukod sa napakasarap pakinggan ito, napaka-sweet, lalo na galing sa Diyos, I have loved you with an everlasting love. And by the way, pag may nagsabi sa inyo yan, pag sinabi ng isang lalaki, isang babae, mahal kita ng walang katapusang pag-ibig. Pag may nagsabi sa inyo yan, binobola ka lang noon. Pero pag si Lord ang nagsabi sa inyo yan, totoo yan. Kasi yung Diyos lang ang merong walang hanggang pag-ibig. Amen ba? Now, dito sa Jeremiah 31, yung something interesting dito sa passage na to. Ito kasi yung panahon na, isipin niyo po yung Israel, nahati yan sa dalawa. Yung Northern Kingdom, Southern Kingdom. Pareho silang nagrebelde sa Diyos. Panahon ni Jeremiah yon, nila Isaiah, Ezekiel. Pag nagbabasa kayo ng Bible, puro prophets. Sa panahon niya yon. Ang covenant ng Diyos sa kanyang bayan, I will be your God and you will be my people. That's our agreement. That's our covenant. Kasunduan natin yan. Yan yung relationship natin. Pero alam niyo yung ginawa ng bayan ng Israel? They violated the covenant. Kaya paulit-ulit sinasabi sa Old Testament, pag nagbabasa kayo ng Bible, kung nagbabasa kayo ng Bible, nagbabasa ba tayo ng Bible? Kakapanood ko lang kanina, tigilan mo na yung pagsiselfone mo, magbasa ka naman ng Bible. Kasi yung pagsiselfone natin, sobrang tagal no? Pero pag nagbasa ka ng Bible, seconds lang. Para tayo nakukuryente. Pero pag binasa niyo yung Old Testament, yun ang laging reklamo ng Panginoon You have violated our covenant. Yung kasunduan natin. I will be your God, you will be my people. Ang problema, yung Northern Kingdom, sumamba sa mga Diyos-Diyosan, at yung lupain nila, punong-puno ng korupsyon. Sa isip ng Diyos, you're no longer my people. Ginawa ng Diyos, sige, pinili niyo yan, pasakop ko kayo sa Assyria. Bumagsak yung Northern Kingdom. Yung Southern Kingdom, gustong sumunod dun sa ate niya, dun sa Northern Kingdom. Yan na yung panahon ni Jeremiah. Kaya si Jeremiah, paulit-ulit siya, sinasabi niya sa bayan ng Israel, sa bayan ng Judah, magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan. Bumalik kayo sa tunay na Diyos. Iniiyakan niya yung sarili niyang bayan. Puro, yung chapter 31 yan Yung mga naunang mga chapters niyan, puro warning. Warning, 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 warning. You have violated the covenant. At sinasabi po dyan sa mga chapters na yan, na yung Judah, punong-puno ng korupsyon, sumamba na sa mga Diyos-Diyosan, at iniwan na nila yung tunay na Diyos.
At sabi ng Diyos sa kanila, okay, sige, didisiplinahin ko kayo, ipapasakop ko naman kayo sa isang malaking imperyo, yung Babylonian Empire, at doon, madidisiplina kayo. Pero, pagdating dito sa chapter 31, sabi rito, I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with unfailing kindness. Kahit na dumating sa punto na yung bayan ng Juda, nagrebelde sa Diyos, tinalikuran ng Diyos, nagpakalayo-layo sa Diyos, ito pa rin yung sinasabi ng Diyos sa kanila. I have loved you with an everlasting love. I am committed to you, even though you're no longer committed to me. Hindi kita susukuan kahit sumuko ka na. Sarap na, sarap na pakinggan, may magsasabi sa inyo, no? Kasi marami sa atin sinukuan na di ba? Sumama sa iba. Kaya ngayon, broken-hearted. Pero yung Diyos natin, di sumuko committed. Sabi niya, sa bayan ng Juda, I have loved you with an everlasting love. And then sabi dito, I have drawn you with unfailing kindness. Yung kagandahang loob ko, yun yung hahatak sa inyo pabalik sa akin. Yung biyaya ko, yun ang walang pilitan to walang pilitan. Sabi ng Diyos, magpapakabuti lang ako sa inyo. And I will draw all of you back to me. Hindi sinukuan ng Diyos yung bayan niya. Alam niyo po ba, kung ikaw ay nakay Kristo, hindi ka rin susukuan ng Panginoon. Walang sukuan sa Panginoon. At yan yung requirement ng Diyos din sa'yo. Huwag mong sukuan yung nanay mo, yung tatay mo, yung kapatid mo, yung kaibigan mo. Walang sukuan sa pag-ibig. Yung carnal love, mabilis mag-quit. Yung mabilis mag-give up. Bakit? Ang carnal kasi, laging conditional Mahal kita as long as, laging ganun mahal kita as long as maganda ka, sexy ka, thoughtful ka, as long as nadadala kita sa mga tropa ko kasi trophy kita. Di ba? Kasi ang ganda pang trophy Di ba? Lalo na mga lalaki, di ba? Totoo yan Pag sobrang ganda ng girlfriend mo, nakakasilaw. Wow, trophy, proud na proud ka, di ba? Conditional, carnal yun Alam niyo ba yun? Carnal yun ganon. Dapat kahit hindi ka gandahan, proud na proud ka. Covenantal yun, no? Yung carnal love, laging conditional. Pag nawala yung condition, give up na. Kaya marami sa atin dito, iniwan no? Carnal yun yung may pinagbabasihan. Mayroong performance na yung love nakabase doon sa kung ano yung kaya mong gawin. Mga kapatid, ang pagmamahal ng Diyos sa atin, committed, hindi sumusuko. Walang kondisyon. Panghuli po, yung covenantal love, sacrificial. Sacrificial. Sabi nga, you can give without love, but you cannot love without giving. Pwede kang magbigay ng walang pag-ibig, okay, bigyan mo lang yan, pulubi, bigyan mo, sige, 50 pesos, ng walang pag-ibig. Pero hindi ka pwedeng umibig ng walang pagbibigay, walang sakripisyo. So yung covenantal love, it is sacrificial. Yung carnal love naman, nakafocus to sa benefit. Kailangan beneficial. Anong mapapala ko sa'yo? Okay, tall, dark, and handsome. Sige, pwede na yan. Tall, dark, and handsome. Mayaman ka ba? Okay, mayaman. Pwede. Pwede, mayaman. Pwede. Mapapasyal mo ba ako sa ibang bansa? Oo, pwede. May benefit. Sarap, di ba? Magbubuhay reyna ba ako sa'yo? Tatatuhin mo ba akong prinsesa? Beneficial po ang tawag ron. Carnal. Pero this time, you need to upgrade. Tataas mo yung level. Yung covenantal love, sacrificial, selfless. Alam niyo po, ang isa sa pinaka-nakakainis na mga tao, yung mga selfish, yung mga narcissist, nakakainis yun Yung parang yung buong mundo umiikot sa kanila. Yung ganun yung kaklase mo, kaibigan mo,
Meron ba kayong, do you get my point, di ba? I'm sure meron kayong mga gano'n, no? Na kumakain kayo, parang lagi siyang, everything, lahat ng usapan lahat patungkol sa akin. Tapos laging, yun, pa-importante, pabigat. Laging nakikiride sa mga baon, hingi nito, palibre. Yung everything is about them. Nakakainis yun, di ba? Parang take and take and take. Lagi silang nasa receiving end. Gusto ko lang tumanggap sa inyo. Tumanggap ng palakpak, papuri. Tumanggap ng mga regalo. Basta yung puro akin. Nakakainis yun sa mga kaibigan, di ba? Pero mas nakakainis yun pag partner mo na. Pag napangasawa mo na. Yung parang nandiyan ka, nag-i-exist ka para dun sa tao na yun. Everything is about him or her. Carnal yun eh. Benefit. Puro laging, anong mapapala ko dyan? Anong matatanggap ko sa'yo? Yun yung mga narcissist. Anong matatanggap ko sa'yo? Anong mapapala ko sa'yo? Anong benefit ko sa'yo? Pinaka-nakakainis na tao, pinaka-nakakainis din na mapangasawa. Hindi ko lang alam sa family, no? I'm not sure kung narcissist ba yung tatay mo, nanay mo, kapatid mo. I don't know. Pero nakakainis talaga yon. Now, yung sacrificial, kabaligtaran nun. Yung totoo na yung relationship ay give and take. Totoo yun, give and take. Gusto mo magkaroon ng successful relationship, kailangan yan give and take. Tatanggap ka, pero magbibigay ka rin. Pero pag ang kasama mo, puro take lang ng take, nakakapagod. Tama ba? Nakakapagod yun. Kaya maganda, ngayon pa lang natututunan na natin na dapat pala sa isang relationship, covenantal love. Covenantal love. Hindi yung may benefit lang. Now, yung sacrificial, ito yung pinakita ng Diyos sa atin. Sacrificial love. Yung minahal ka ng Diyos kahit walang kapalit. Walang kapalit. Mag-pause muna tayo. Pause. Isipin muna nating mabuti yon. Minahal ako ni Lord nang walang kapalit. Para mas lalo nating ma-realize, totoo ba yan? Minahal ako ni Lord kahit walang kapalit? Tanong, mapapalitan mo ba yung pag-ibig ng Diyos sa'yo? Can you do something for God na masasabi mong nag-benefit si Lord? Na masasabi mong kapaki-pakinabang sa Panginoon? Can you do something for God na beneficial para sa Panginoon? Na kinonsider niya, okay, mamahalin kita kasi may benefit. Can you give something to the Lord na hindi galing sa Kanya? May kaya ka ba ibigay para sa Panginoon na hindi galing sa Kanya? He's the creator of everything. Ako nga, pag iniisip ko yung planeta natin, napakaliit eh. Mahilig ka kasi akong tumingala sa paggabi. Tapos nakikita ko yung, kaya nung bata-bata pa ako, lagi akong umakyat ng bundok. Kasi sa bundok, makikita mo yung mga stars. Yung Milky Way. Makikita mo ron. Tapos lagi akong namamangha. Basta yan, bata-bata pa ako. Ngayon kasi medyo may edad na ako, 25 na ako eh. Pero nung bata-bata pa ako, mga 23, ganun, 24. Umakyat ako ng bundok. Titingnan ko yung kalangitan. Alam niyo po, nung nire-research ko yung kalangitan, minsan pala, pag may nakikita kang star, hindi pala star yon. Yung isang umiilaw lang na yon, hindi pala star yon. Minsan yung nakikita mo na yun, galaxy pala yon. Yung isang tuldok na yon, galaxy pala yon na merong billions and billions and billions and billions of stars. Na napakalalaki, gigantic yung mga stars eh. Tapos yung planeta na, sabi ko, Lord, tinan yung planeta namin, napakaliit. Sobrang liit. Isang buti lang ng buhangin na lumulutang sa kalangitan. Napakaliit. Tapos doon ka nakatira. Ito, Bell, no? Doon ka nakatira. Sa planet na yun. Isa lang to sa mga creation ng Panginoon eh. Ang liit ng planeta mo. Doon sa planeta na yun, napakaliit mo rin. Napakaliit din natin ng mga creatures. Tapos tayo pa yung mayayabang, may ambag ako sa kaharian ng Diyos, may ambag ako sa inyo, Panginoon, you need me. Paano mo masasabi
na may benefit si Lord sa'yo. Wala kang kayang ibigay sa Panginoon na hindi galing sa Kanya. And on top of that, napakaliliit nating mga creatures. Napakaliliit natin. Tapos, sasabihin natin na, Lord, mahal mo ako kasi meron akong kayang ibigay din sa iyo kahit konti. Wala. Zero. Walang benefit si Lord. Isipin niyo pong mabuti, mag-pause muna tayo. Okay, walang benefit si Lord, establish yan, walang benefit. Zero. Pero isipin niyo pong mabuti, on top of that, wala nang benefit si Lord sa atin. On top of that, nakita pa ng Diyos dito sa planeta natin na may mga taong nagrebelde sa Kanya, tumalikod sa Kanya, tapos sinabi niya, anak, susugo kita. Mag-mission ka dyan sa maliit na planeta na yan. Na yung mga taong nagrebelde dyan. Hindi ka lang magmi-mission. You have to die on their behalf. Sasaluhin mo lahat ng kaparusahan para sa mga taong ito. Para mapatawad sila sa kanilang mga kasalanan. Ang tawag po dyan, sacrificial. Covenantal love ng Diyos. Kaya po sabi rito sa John 3:16, For God so loved. Yung love, hindi po binigay sa iyo ng Diyos yan for free na parang it doesn't mean anything. Na parang bang, okay, mahal kita. Na parang walang cost sa Diyos. Nung minahal ka ng Diyos, costly yun. Mahalaga yun. Nung minahal ka ng Diyos, it cost Him His own Son, the Lord Jesus Christ. Kaya sabi po rito, For God so loved the world that He gave. May sacrifice. Yung Diyos nag-sacrifice sa'yo. Amazing, di ba? Ang liit na nga lang natin mga tao, tas ang buhay pa natin, sobrang ikli. Tapos, minahal tayo ng Diyos ng everlasting love. Nagsakripisyo pa yun. Yung Diyos nagkatawang tao, ang ating Panginoong Jesucristo nagkatawang tao para sa atin to show us what love is. Yung pagmamahal ng Diyos, covenantal, sacrificial, walang benefit. At ang ating Panginoong Jesucristo, habang siya'y lumalakad doon sa Via Dolorosa, patungo doon sa krus ng Kalbaryo, hindi niya man lang inisip na, teka lang, ayoko na. Suko na ako. Isipin nyo, binugbog na siya, nilatigo na siya, almost half dead, bakbak na yung likod niya, pero hindi pa rin siya sumuko. He was thinking of you. He was thinking of us. Because apart from that finished work on the cross, no one will be saved. Inisip tayo ng Panginoong Jesucristo ng mga panahon na yon at hindi siya sumuko. Yung love niya, committed. Yung love niya, based on promise. Kailangan ko to pa rin yung pangako na ito. Kailangan kong ipaglaban ito. Committed yung pag-ibig ng Panginoong Jesucristo for you and for me. Sacrificial. Kaya sabi dito, For God so loved the world that He gave His one and only Son. Kaisa-isa niyang anak ibinigay sa atin. Yan po yung pag-ibig ng Diyos sa atin, sacrificial. Tanong, tayo na tumanggap ng pag-ibig ng Diyos, can you do the same? Can you show people around you yung ganitong klaseng pagmamahal? Na Lord, I'm sorry. Gusto kong mahalin yung ibang tao na based on promise, regardless of the performance. Gusto kong mahalin yung kaibigan ko kahit trinaydor ako ng maraming beses. Yung nililigawan ko, sinota niya. Patawarin ko pa rin ito, mamahalin ko pa rin ito. Can you do that? Can we do that? Before ako magsalita dito, sabi ko, let's have an agreement. Patapos na po ako. Sabi ko, let's have an agreement. Mahirap yung sermon ngayon. Mahirap yung application. Kasi, pag-ibig to ng Diyos na ipinaranas niya sa atin. At ngayon, meron tayong utang sa ibang tao. Na mahalin yung ibang tao na kagaya ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Can we do our best sa pamamagitan ng Santong Espiritu na mamahalin din natin yung ating kapwa with this kind of love. Hindi carnal, kundi what? Covenantal. Covenantal love. Real quick, covenantal love, tatlong application lang po, simplified. Number 1, be a promise keeper. Sino sa inyo nag-devotion ngayong araw? Nang alas 5 ng umaga, nag-devotion. Meron ba? Kahit personal. Kahit hindi sa devotion natin. Personal, meron ba? Wala, no? Late ako Late ako. Pero sakto yung topic natin is also about love.
So number 1, be a promise keeper. Yung Diyos, nangako na iibigin niya tayo, kailanman hindi napako. Now it's your turn. You also have to love your classmates, love your professors na ang babang magbigay ng grade. You have to love your friends, your enemies, the people around you. Later on, magkaka-partner kayo, magkakaroon kayo ng asawa, magkakaroon kayo ng pamilya. You have to love them unconditionally. Walang kapalit. It's not based on performance. Binagsak ka ng professor mo, nawala yung scholarship mo. Nawala yung scholarship mo. Punta ka sa professor mo. Professor, I love you. Kahit inis ka na. Be a promise keeper. Pag sinabi mong mamahalin mo yung isang tao, mahalin mo, katulad ng pagmamahal ng Panginoong Jesucristo. Pangalawa, be a committed lover. Yung pagmamahal mo, again, it's not based on performance, unilateral. Galing talaga sa Diyos, patungo sa iyo, patungo sa ibang tao. Kukomit mo talaga yung sarili mo na mahalin yung ibang tao. Kahit na sinasaktan ka na. Naku po. Kahit ba lokohin ako, mahalin mo pa rin. Hindi ibig sabihin na you keep the relationship. Kasi minsan ano na rin yun, stupid. Stupid love. It doesn't mean you keep the relationship. Pero mamahalin mo pa rin siya kahit na, wala na kayo. Sakit, no? Be a committed lover. Mamahalin mo pa rin yung isang tao kahit na trinaydor ka na, kahit na tinalikuran ka na, kahit na sinaktan ka na. Okay ba yan? Upgraded, no? Upgraded version, no? Yan yung pagmamahal ni God sa iyo eh. You have to do the same. Number 3, be a sacrificial giver. Alam nyo, yung isang taong narcissistic, yung isang taong gusto ng kumuha sa iyo, minsan wala ka nang maibigay. Hanggat kumuha ka ng pag-ibig kay Kristo, lagi kang merong pwedeng ibigay. Pero ito po yung ipapromise ko sa inyo. Yung pag-ibig ng Panginoong Jesucristo, binago ka. Tama, mali? Yung pag-ibig ng Panginoong Jesucristo ng mga panahon na makasalanan pa tayo, binago ka. Tama ba? Yung pag-ibig ng Panginoong Jesucristo na hindi ka sinukuan, kahit na mga panahon na talikod tayo ng talikod sa Panginoon, nagpapakalayo-layo tayo sa Panginoon, pero yung Diyos, naririyan, lagi nakaharap sa atin, para pa tayong sinusuyo. Pero yung ganong grace, biyaya ng Diyos, nabago yung mga buhay natin. Tama? Now, pag yan ang ipinakita mo sa ibang tao, mababago rin yung buhay nila. May nagsabi nga sa akin eh. Sabi niya, mabuti nang ako yung nasaktan kaysa ako yung makapanakit. Mabuti nang ako yung umibig hanggang huli kahit iniwan. Mas mabuti na yon kaysa ako yung nang-iwan. Alam niyo yung tao na yun, Christian yun eh. Sabi niya, pakinggan niyo po yung sinabi niya. Sabi niya, mas mabuti na sa harapan ng Diyos, nagmahal ka, kesa nanakit ka. Kahit nasa paningin ng tao, martir ka, kasi ikaw yung umiibig ng umiibig, you're a loser, talunan ka, okay lang yon. Basta sa harapan ng Diyos, winner ka. Kasi ikaw yung nagmahal eh. Tama? Ang lahat ng umiibig sa harapan ng Diyos, kailanman hindi naging loser. Hindi naging talunan. So be a sacrificial giver. You give love. Kahit na yung mga tao sa paligid mo, hindi nakamahal-mahal, mahalin mo pa rin. Amen ba? Dito na ako magtatapos. Nagsimula ako sa agreement. Ang hope ko, ang panalangin ko, lahat po tayo mag-upgrade sa pag-ibig. Mula carnal, normal, worldly love. Ngayon magkaroon tayo ng covenantal, godly love. Tanong, last question. Simula sa araw na ito, gagawin ba natin to? Are we going to love people covenantally? Amen po ba? Sige po, tayo po yung manalangin.
Panginoon Diyos na makapangyarihan, salamat po dahil napakabuti niyo po sa amin. Minahal niyo po kami ng walang hanggang pag-ibig. Sa mga panahon na hindi na kami kamahal-mahal, ang pag-ibig mo ay nananatili. Salamat Panginoon sa buhay ng mga kapatid kong naririto. Sila po ay tumitindig sa isang matibay na pundasyon, ang pag-ibig ng Panginoong Jesucristo na kailanman hindi kami sinukuan. Salamat o Diyos, dahil kaming lahat ay napatawad na sa aming mga kasalanan. Dahil ang Panginoong Jesucristo hindi sumuko nung nilalakbay niya yung daan patungo sa krus. He was thinking of all of us. He was thinking of His promise to love us with an everlasting love. Lord, lahat po kami ay nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo. Dahil sa pag-ibig ninyo, yung inyong covenantal love. And because of this, we ought to love one another, to love our churchmates, love our classmates, love our parents, love our siblings, love the people around us. Utang namin sa kanila ang pag-ibig na ibinigay niyo po sa amin. Sa inyo po ang kapurihan, ang karangalan, sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.